Walang dapat ipag-alala dahil walang maiitlog ngayong 2025. Itong mabilis na pagsalunghat ng Philippine Egg Board Association o PEBA sa inilabas na babala ng Agriculture Department kaugnay ng posibleng shortage sa itlog sa mga susunod na buwan. Ang pahayag ni PEBA President Francis Oyehara tinutukan ni Rovic Manuel. Walang magiging kakulangan at sapat ang supply ng itlog ngayong 2025 hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Ito ang inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA taliwas sa unang sinabi ng Department of Agriculture o DA na posibleng magkaroon ng shortage sa itlog pagsapit ng Abril. Sa panayam ng DZRH kay PEBA President Francis Oyehara, sa kanilang pagtaya ay mas mataas pa ang produksyon ng itlog ngayong taon kumpara noong 2024. Ngayon po masasabi natin na meron tayong sufficient supply ng itlog. Itong buong taon na to, no, hanggang early next year, yun po ang projection natin. Mas malaki po ang expected na production ng itlog for this year compared po last year. Dagdag pa ni Oyehara, sa kabila ng pagkakaroon ng sunod-sunod na mga kalamidad sa bansa, ay hindi ito lubos na nakaapekto sa supply ng itlog. Yung mga farms kasi natin, yung mga structure, karamihan po doon ay mga mga konkreto at mga pakal na. No? So, kung meron man na damage, hindi enough po para po makaapekto doon sa ating supply. Sa kasalukuyan namang price monitoring ng DA, may average market price na 6.81 pesos ang extra small na itlog, 7.35 naman sa small at 8 pesos naman sa medium na itlog. Habang sa large ay 8.60 at 9.15 pesos naman sa extra large na itlog. Samantala, bagamat sapat naman ang supply ng itlog, ay isa ring binigyang diin ni Oyehara ay ang pagtutok at pagsuporta sa mga maliliit na nag-aalaga ng itlog, maging ang iba pang nasa sektor ng agrikultura ang hanap buhay. Tama po, no, nabigyan natin ng pansin, ng suporta, yung mga backyard, lalo na po yung mga maliliit. Ang gobyerno, dapat po makapagbigay din po sila ng assistance and yung mga policies na sumusuporta doon sa mga maliliit na negosyo. Palagay ko hindi lang dito sa layer industry, kung hindi sa iba pang sektor ng agrikultura, dapat mapalakas natin yung mga maliliit kasi sila po yung may tsansang lumaki. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.